Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Saturday night mga lodi. Grabe ang nangyari sa ating market, napaka-boring. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Alam niyo ba kung anong mangyayari mga idol, no? So merong mga haka-haka mga idol na next week o ngayong week na mismo na darating, no? Sa ngayong week, Monday to Friday and next week, no? Basta ngayong November kasi nasa kalahati na tayo eh. Ngayong November magkakaroon tayo ng mga malulupit na announcement, no? Merong mga i-announce na makakapagpagalaw sa market, pero depende kung anong galaw, no? Kung pababa o pataas ba ang galaw ng market, no? So grabe 'yan, mga idol, no? Pero so far ngayong oras na 'to medyo kulay green. Sabi ko nga sa inyo mga idol, consolidation lang 'to. Medyo nakakainip pagka ganito eh. Yung galaw ng market, nakita nyo, simula, ayan, 13, 14, 15, halos 2 araw na tayong nagtitiis dito. Pero yung mga malulupit natin, yung mga tropang scalper, grabe to, grabe, pinapatulan pa nila yung mga ganito. Pero yung iba kasi sa Bitcoin, laban talaga mga idol pumapalag talaga sa Bitcoin mga lods. Medyo malaki yung leverage kasi nila pag sa Bitcoin sila mga idol, no? So sabi ko nga nung nakaraan ay umabot to ng 93. Grabe, no? 93 ay naka 15 minutes time frame pala tayo, kaya pala ganito. So 1 minute lang, ayan, kaya magalaw Pag sa 1 minute may kita mo talaga yung mga malulupit na scalper So sa 1 minute palag-palag yan mga idol, no? Umabot pa to ng 93.9. Kung titignan nyo mga lodi, naka-recover siya ng 96.7 at ngayon nasa gitna siya, 95.7. Grabe si BTC mga idol. At balik tayo sa XRP. So sa XRP ganun din mga idol, medyo mabagal at mahina din ang galaw mga lods, no? So ito yung boring pace mga idol. Balik natin sa 15. Kaya pala pini-15 ko kasi gusto kong makita yung parang naka-zoom out siya. Ayan, no? So, grabe. So, mag-news na tayo. Grabe yung mga news natin ngayon. Magkakaroon tayo ng idea kung ano yung mga mangyayari sa susunod na pagkakataon. So, ito mga lodi ay nako. Nag-post si Michael Saylor. Parang hindi niya alam kung ano yung pinost niya. Mga idol, nabash siya dito mga lodi, no? Kasi ang pinost niya hold, pero inabandon niya yung ship, no? Sabi, this MF abandon ship. This mother father abandoned ship. Ang dami nag-repost nito, parang binabash siya mga idol. Ba't kasi ganun? Diba? So, dapat kung hold, dapat kung sakali doon siya sa Mount Everest, no? Tapos nagtitiis siya dun sa lamig, ganun, mga hold, ganun. O kaya sa ilalim ng tubig, no? Nakapikit siya, nag-concentrate, di ba? Tapos nakalagay hold. Pero ito, lumubog yung barko, sinabandon niya. Ayun yung nakakatawa dun Tapos ito mga idol merong isang pogi. ito. Sabi niya, well, crypto is absolutely collapsing and Michael Saylor is the devil. He is at fault for all of this right now. This morning, Michael Saylor decides to post a picture of him on a raft while a boat is burning behind him. What the hell is that supposed to signal? MicroStrategy has underperformed Bitcoin this year, yet he goes on CNBC today, is basically smirking about how MicroStrategy has outperformed NVIDIA. Well, not for long, you loser. This guy is a complete scam artist at this point in time. And we got rumors circulating that MicroStrategy sold over 20,000 Bitcoin via Arkham Intelligence. Michael Saylor says, well, that's not the case. But do criminals always tell the truth? I don't think so. Right now, crypto is absolutely collapsing. And when you're looking around trying to figure out what is causing this to go down, the only thing you can put your finger on is literally Michael Saylor. There's nothing else. This guy may have legitimately just caused systemic risk for the entire crypto ecosystem. And it may take years to unwind the damage that this guy has done. I don't know what to say right now. This guy is destroying crypto, and it's showing. Literally, price action is the worst it has been in forever. How much worse can it get? So, galit na galit siya mga lods, no, kay Michael Saylor. At sinasabi niya na
may mga issue kasi na pinapakita lang daw na bumibili yung MicroStrategy pero hindi, nagbebenta daw talaga sila. Ayun yung mga issue daw yun, ano yun, di umano, hindi, wala akong facts dun eh. Pero nababasa ko lang, sinasabi rin nila yon na nagbebenta yung MicroStrategy, mga idol, no. At syempre alam niyo na yung issue kay Michael Saylor dati, 'di ba? Siya yung sa ano ba yun? Yung bubble, Bitcoin bubble ba yun? Basta yun, mga isa siya sa natalo ng 6 billion ata sa loob ng isang araw is si Michael Saylor. So sumikat siya noon, mga lodi, dahil doon. So hindi natin alam kung anong mangyayari. Kung totoo ba na si Michael Saylor ang reason at ang MicroStrategy kaya bumabagsak ang market. Pero sa tingin, ito rin, isa pa to. Grabe. Sa paghahanap kung sino talaga si Satoshi Nakamoto, mga lodi, sinabi nila na ano rin to, nag-trending to din to ngayong araw, mga idol, yung mga post na pinonduhan, parang ganun pinonduhan ni Jeff, no, yung develop, no, ng Bitcoin o paggawa ng Bitcoin, mga idol, no. So ayan daw yun. So pwedeng siya daw yun o something. Meron nagsabi na financier lang siya pero hindi siya yung nag-develop. May mga ganun ako nababasa mga idol. Kaya si Dan Peña, kilala niyo ba si Dan Peña? Yung matanda na nagsasabi na kapag nalaman niyo kung sino ang gumawa ng Bitcoin ay mag-going to zero. Diba, yun. So kasi malamang kung ito yung gumawa o yung developers, talagang going to zero yan, mga idol, no? So yan, no? Sabi nga dito, Nick Satoshi Epstein just funded Bitcoin so it grew. Hindi ko alala kung sino yung Nick, mga idol, no? So nag-trending to ngayong araw. Tapos ito naman, si Ran, ito mga lodi, kilala nyo, sikat to. Ayan, no? Matagal na to, kumbaga OG sa crypto space, mga idol. So kung nakikita nyo na bear market na ngayon, ito yung opinion niya. Sabi niya, bull markets don't end like this. I've been around for multiple bull markets o bear markets and bull markets. 2021.com bubble, ano ba yun? .com 2028 housing, 2021, ito yung .com bubble na nangyari. Sa ito yung 2021 tuloy, 2001, no, .com bubble yung nangyari, nag-crash. Ito yung kay Michael Saylor, yun dyan siya. 2008 naman, ito yung recession, no, yung nangyari na bumagsak lahat. 2017, no, ito na yung crypto. So ito daw, lahat daw to naranasan na ni idol, no, crypto 2021, crypto, etc., etc. When bull market ends, either something breaks or belief in the asset market crumbles. In 2001, people really doubted the internet. Ayun daw yung nangyari. Noong 2008, the system broke. In 2017, people doubted whether Bitcoin would ever be accepted. In 2021, people thought crypto was fraud and questioned whether anything in crypto would work. Here we are in 2025. Bitcoin is being adopted by governments. Blockchains are being adopted by institutions, and world markets are all at all-time highs, with more liquidity on the way. No governments can tighten right now, and for all intents and purposes, nothing is broken. So wala daw reason para matapos yung bull market ngayon. We have had 25% correction as is normal for any Bitcoin cycle. Even this one, and now sentiment is bottom, no? Parang ngayon daw, parang bottom pa nga daw New hands are fearful and funding rates have finally turned negative. Now, you have a choice to make. Are you buying in the same conditions that have made millionaires so many times, or are you bear posting for clout? No, kumbaga, ano ka ba? Bibili ka ba para kumbaga sasabay ka ba sa mga dating kumbaga sa history,
Ito yung mga nag-made ng millionaires yung mga panahon na to. Bibili ka ba sa ngayon o magiging bear ka? Posting for clout ka lang, di ba? I know what I'm doing, all in. O, di ba siya nga all in? Ano kaya natatawa ako sa mga dito sang-ayon ako, mga idol, no? Kasi alam niyo naman yan, nagtataka kayo, ba si Jeblo kaya bullish pa rin, no? Kahit na bumabagsak na yung market. Alam niyo naman yan, di ba? Parang ganito rin yun. Naniniwala ako na wala pa yung bull market, no? Nasa bull market na tayo, pero sabi niya nga dito, mga lodi, we have had a 25% correction as is normal for a Bitcoin cycle. So sa akin, okay lang yun eh. Alam ko na yun eh, mga lods eh, na nangyayari talaga yung mga ganun. Kaya yung mga nagko-comment dito na sa bagay, ayoko sabihing bida-bida eh. Pero syempre, opinion nila yun eh. Di ba? Na nagsabi nila, wala na to, ganito na yan, wala na yan, bear market. So kung ganun, mga idol, nasa inyo yun, no? Hayaan ko kayong magdesisyon sa sarili nyo, mga lods, no? Sinong paniniwalaan ko? Kayo o etong OG na to na matagal na? Simula 2001 pa lang to, mga idol, oh. O di ba, halos pares kami ng opinion. Di ba? Tapos kayo na mga chiquito, hindi, joke lang. Kayo na kung ano-ano kino-comment niyo diyan. So bahala na kayo sa buhay niyo, mga idol, no? Kaya nga sabi niya, pumili kayo, pumili ka ngayon eh, di ba? Now you have a choice to make, no? Ngayon ka ba bibili na maraming that have made millionaires so many times, di ba? So yung mga napanghihinaan, mga lodi, sabi nga nila, once na lahat doubt na, no? Lahat parang ayaw na, lahat parang suko na, lahat parang wala na, bear market na, ganyan-ganyan. Doon ka bumili na. Kasi ang daming fear eh. 'Di ba? Kapag maraming fear, doon ka maging greedy. 'Di ba? Pag maraming greedy, doon ka magkaroon ng fear sa katawan. 'Di ba? Ngayon ang daming fear. Oh, 'di ba? Pero kung ikaw, ngayon maraming fear, tas kasama ka sa na-fear, nasa yun na yun, mga lods, no? Tapos ito, isipin niyo to Fed just held an emergency meeting with Wall Street to address market issues. They went over rate cuts and end of QT and massive liquidity injection to support the markets. Bullish news for Bitcoin and crypto, no? Hindi ko alam kung ito na yun, kasi actually hindi ko pa na-experience yun yung kasi nung pumasok ako sa crypto, tapos kumbaga nasa bull market na, nakapag-print na ng money. Alam niyo yun, yung money printing nila na tinatawag. Tapos na yun. So hindi ko pa na-experience na yung pagka-print dun lilipad, no? Hindi ko pa na-experience yun. So parang ito yung parang sa tingin ko malapit na tayo dun, no, na pag nag-print, ayun na. Mamaya may babasahin tayo matindi dun, mga lods, sa issue na yan. Tapos ito po, regulations are getting more crypto-friendly each day. This drop right in the middle of the crypto market dip, and it's actually bullish. Isipin nyo yung mga tao, yung mga main character, bullish. Diba? Yung mga matatagal na sa crypto space, bullish. Pero yung mapansin mo yung mga bago, yung mga newbie na siguro mga ilang buwan, isang taon o ilang buwan pala nagki-crypto, bearish na agad sila. So, kayong bahala. SEC Commissioner Paul Atkins basically said that the industry has been forced to operate in a fog for years, no? And now regulators are finally shifting toward clarity, collaborations, and modern rules that actually fit digital asset. While prices panic, policy is quietly turning pro-crypto. That's the part most people overlook. O, diba? Sabi nga mga idol, marami akong mga idol na mga OG na sinasabi na pag pumasa, once na lumabas na yung law, yun na, no? Tapos, yung iba rin, sabi na, once na mag-play na lahat ng ETF, yun na yun. Once na mas aprobahan na yung Ripple na maging bangko, yun na yun. So, maraming hinihintay eh. 'Di ba? So, pero yung law, mga idol, pangkalahatan na yun. Kumbaga, lahat ng mga utility coins talagang lilipad, sabi nga nila yun eh. Pero yung mga meme coins, shit coins, may iwan sa kangkungan. Ayun yung sinasabi nila. No? Sabi dito, breaking, a Bitcoin maxi. Ito nakakatuwa itong mga lodi. Kasi sabi dito, a Bitcoin maxi sent the SEC an
letter begging them to deny or delay the XRP ETF. Isipin nyo mga Lodi, may sumulat sa SEC, no? Sinabi yung parang 8 na dahilan para i-delay o i-deny yung XRP ETF. And the reasons are let's just say creative, no? Ito daw yung reason kung bakit dapat na i-delay o i-deny yung mga XRP ETF na pinadala sa SEC, mga Lods, no? No US regulated XRP futures. There was an SEC lawsuit. Wala na, panalo na sila dyan eh. Regulatory uncertainty, centralizations and outage. On-chain volume looks weird. Weird dahil lang nawi-weirdan ka, ayaw mo na. Ripple and founders hold a lot. Ayun, sa pang issue nila yun eh. Distribution wasn't like Bitcoins. Not enough on-chain analytics, mga Lodi. So, eto, alam na natin na hindi niya siguro alam kung ano yung XRP, mga idol, no? So, hindi, basta marami lang nag-trending lang to. Kasi isipin nyo, gusto niya talagang madili. Ang tanong bakit, no? But parang takot na takot sila, mga idol. Hindi ko alam kung takot sila sa XRP o galit sila, no? Kami nga dito, may response, try harder next time. The ETFs are launching anyways. Which totoo yan, mga Lodi, no? Wala makakapigil dyan eh. Kahit ano pang gawin. So talagang ganun sila kadesperado, mga idol, no, na talagang i-delay o i-deny yung mga ETF, no, na nag-apply sa XRP. Grabe. Bakit kaya ganun? Grabe yun ha. Nakakatuwa yun ha, mga idol ha. Sabi dito ni Armando. O ito si Armando rin eh. Ay rito, there is something wrong with XRP. The Canary XRP ETF pulled in 58 million the first day. Grabe yun. The biggest ETF launch this year. No, kumbaga unang araw pa lang, mga Lodi, 58 million na agad. Franklin Templeton is 1.6 trillion. XRP ETF is next. Massive manipulation, but the thing about manipulation, it's only temporary. Eventually, true value will break through. O, ayan ha. Alam nyo na, mga Lods, no? Kung manamanipulate nila yan, may limit yan, may hangganan yung manipulation nila dyan, no? So, eventually talagang pag kumawala yan, boom, panot. Ganun na yun, mga idol, no? Grabe. Ito naman. Ito rin yung mga, ito yung parang mga galit din sila sa, ano, ewan ko. Sabi dito kasi, look at them now. Sabi, ano. Before lunch, no? Before lunch, they were arguing. They are laughing, mocking, saying XRP could never do it, mga Lodi. No? So, kumbaga, minamalit nila XRP, hindi mangyayari yan, hindi magagawa ng XRP yan, wala yan, tinatawanan lang namin yan si XRP. But reality just smashed their expectation into dust. The XRP ETF volume is something that they can't handle, can't accept, and definitely can't ignore, no? So ayun pala yun, no? Siguro isa sa mga dito yung sumulat sa sa SEC. Grabe, no? Nakakapagtaka yun, no? Ba't sa XRP lang sila galit, no? Marami namang mga coins, di ba? Marami naman nag-apply ng coins. Ba't di sila sa Solana, sa Cardano, di ba? Sa Doge. Ayaw nilang kalabanin si Elon. Sa XLM din, no? Hindi ko sinasabing idamay nila, pero kasi meron din ako mga hawak na coins na Doge sa XLM eh. So, pero ang nakapagtaka, ba't parang binuburot nila yung yung XRP? Ganun ba sila kabahala, no? Na ba't pag lumipad si XRP talaga maapektuhan yung mga buhay nila, mga Lodi? Ito naman, sabi ni Joshua Dalton, mga idol, no? Ito, ano rin to, matagal na rin to, sa OG na rin to si idol eh. Sabi niya, kasi nung una pa, ano pa lang ako, nung tag dito, bago pa lang ako, nakikita ko na yung mga post na ito nun eh. Sabi niya, I received several message from people that they are transferring their money from BTC to XRP. Ayun yung sinabi dito, no? Jack Dorsey, kilala niyo si Jack Dorsey, di ba? Predicted that Saylor will. Isipin niyo mga idol Sabi ni Jack Dorsey, pinipredict niya daw na si Michael Saylor, ganun yung gagawin. Na from BTC to XRP, which is, isang malaking pagtatrader yun sa mga... Pag ginawa niya yun, isang malaking pagtatrader yun sa mga Bitcoin Maxi, mga idol, no? Kasi tinitingala siya eh. Si Michael Saylor, tinitingala yan ng mga Bitcoin Maxi, mga Lodi, no? Tas
Kaya nga galit sila sa lahat ng hindi Bitcoin eh. Galit sila sa XRP, ito yung Panginoon nila eh. Ngayon kapag ginawa ni Michael Saylor, nako, grabe mangyayari diyan. Kapag napatunayan na from BTC to XRP sila, mga lods, imagine nyo na lang kung ano yung mangyayari sa internet o sa mga posts, mga idol, no? Grabe. Siguro marami ring susunod sa kanya, di ba? Pero mas maraming magagalit siguro. If ever lang, Ito, binasa lang natin to, mga idol, Tapos ito, ano bang reason? Mga idol, na sinasabi nila na wala namang gagamit ng XRP, wala namang partner yan, hindi naman gagamitin ng bangko yan. These are all the banks partner with Ripple and ready to use XRP. Mga lodi, ayan Hindi ko na babasahin, mga kahit yung bibig ko dyan, dami niya, no? Tanyo? Ayan, dami naman. Wala bang dito? Bangko ng Pilipinas. Ayan, mga lodi, dami So, kung konting research nyo lang naman, balala. Kaya nakapagtaka yung mga nagpo-post ng ganun mga lods, no? So, hayaan na lang natin sila. Siguro talagang ganun yung trip nila, mga lodi. Ito, patignan natin to. Papanoorin nyo to, mga idol. Talagang kamukhang kamuka. 2017 may flash crash din sila, kita niyo yan. We just had a death cross on XRP's daily time frame, but this is actually bullish and not bearish because in 2017 it marked the exact low of that specific bear market and XRP exploded. Also in 2020 the death cross marked the exact low of that bear market and XRP exploded. And right now, once again guys, we are seeing the death cross, so XRP is most likely about to go much higher. We just had a death cross on XRP's daily. 17 tsaka 2025 kaysa sa 2020. Di ba? Ito yung sa 2025, ito yung ngayon, no? So kaya kulang pa yung candle niyan. Nakita niyo ito yung flash crash natin October 10. Ito yan, mga idol, no? Daily time frame, but this is actually bullish and not bearish. Tignan niyo yung sa 2017. Meron din silang ganun. Nakita niyo? Meron din silang flash crash na malala din, mga idol, bago lumipad ng matindi to. Nasa 1,700% ata yung nito yung nangyari nun Hindi ko lang sure Because in 2017 it marked the exact low of that specific bear market and XRP exploded. Also in 2020 Noong 2020 nangyari din yun. Ito yung parang malalim na crash niya. Pero hindi ganun kasing kamukha ng 17 tsaka 25, di ba? Death cross marked the exact low of that bear market and XRP exploded. And right now, once again, guys, we are seeing the death cross. So XRP is most likely. So kung titingin ka sa history, mga lodi, magsuzoom out ka, hindi nga sila sobrang identical, pero nagra-rhyme. Di ba? Ganun naman yung importante, mga idol. Hindi ka identical, pero nagra-rhyme yung galaw, mga lods, no? So goods na goods yan para sa akin, mga idol, no? Tapos ito naman, gusto kong maano nyo lang to, mapakinggan, mga lodi, dahil maganda to, mga lods. Babasahin ko lang sa inyo. Tungkol to sa mga retail, no? Yung kung paano nangyayari o ginagawa, no, na nasi-shake out tayo. Why retail is never coming back to crypto, sabi dito, no? They came in 2021, bought altcoins and NFTs, ayan yan, and got destroyed. Talaga maraming na destroyed dyan, mga lodi. Isa na yung palo-palo na NFT. Di ba? Yung isang palo, isang NMAX, grabe yun dati, mga idol. They came again in 2025 chasing meme coins or chase meme coins and got wrecked again. Grabe, no? Now they know crypto is a scam. They move to stocks because it feels safer. So yes, retail is out. Only whale and institutions are here right now. Sabi dito, that's why the market feels slow, flat and boring. Ayun alam nyo na, kaya pala ganun. This is the silence before the boom. Sabi, mga lodi. Sangayon ako dyan, mga idol, no? Most people think retail will never return, but they don't understand how this market works, no? Once institutions finish loading, once they start pushing Bitcoin hard,
Once BTC does a plus 20% candle out of nowhere, retail will come back instantly, no? Kasi once na pumalo yan, mga lodi, boom, lumipad, magbabalikan yung mga retail, mga lodi, no? They always chase hype. Ayan yung pinakatotoo dyan. They always chase green candles. They always buy late, sabi dito, no? We're not, pero tayo, kaya sabi niya, no, we are not waiting for retail. We are waiting for the big players to fill their bags. And they're doing it quietly right now. So marami na nagsasabi, no? Ilang beses ko nang na-news at iba-ibang kung saan sa ang source galing na maraming mga big institution ngayon, no? Mga big players na talagang bumibili quietly at the background, di ba? When they finally hit the switch, Bitcoin will explode, altcoin will start 5x, 10x to 15x, mga idol, no? Ganun kabilis yan. The whole market will wake up in minutes. This isn't the end. This is the calm before the chaos. Hindi na storm, no? Chaos na talaga. So get ready, mga idol, no? So grabe. Ewan ko na lang kung napanghinaan pa rin kayo ng loob ngayon. Pero kung talagang gusto niyo nang sumuko o bearish na kayo, kumbaga naniniwala kayo na bear market na napaka-okay lang nun, mga lodi, no? Gusto niyo mag-out, gusto niyo bumalik na lang pag lumilipad na, which is hindi ko nakikita yung sense pag yung sa ganun yung babalik na lang ako pag lumilipad na. Ano pang ipa-profit mo nun? Lumilipad na, doon sa taas ka nabibili nun. 'Di ba? Mas maganda bumili ka na hindi pa lumilipad para magpa-profit ka na lang sa taas. So, dun natin malalaman na marami pa rin talaga na hindi alam yung kung ano yung market, no? Saan na yan? Ayan, no? But they don't understand how this market works, which is napakaganda nung sinabi niya rito. Maraming nag-iisip na, hindi, alam ko na yan, buy low, sell high lang yan. Hindi, alam ko na yan, ano ba yan? Invest what you can afford to lose lang yan. Di, alam ko na yan, fear of missing out. Alam ko na yan, kumbaga meron lang silang onting knowledge, parang sa tingin nila ay ganun na. Tandaan nyo mga idol, kahit mga OG na sa crypto talagang nauubos pa rin, mga loads, no? So, parang pagdating dito sa crypto, sa trading, sa investment, mga idol, parang walang hanggang pag-aaral kasi yan mga loads, kasi bukod sa nagbabago yung market, mga idol, every month, every year parang mayroong nagbabago 'di ba? So kailangan malaman mo yun, hindi ka mahuli, 'di ba? Marami rin talagang mga pumapasok na. Isipin niyo, dati wala namang big institution. Dati scam lang tawag nila sa crypto, pero ngayon gusto nila ng crypto reserve, 'di ba? Ganyan ang crypto reserve. So nagbabago yung sitwasyon. Kaya kailangan alamin mo rin, sumabay ka sa agos. Hindi yung kunyari may alam ka lang konti, doon ka na lang magpipix. Hindi, wala na yan, ganito yan, wala na. Kaya kumbaga kala mo, alam mo na, no? So, malalaman mo naman yan kapag nasunog ka na ma-realize mo na, hindi ko pa para alam. So, ganun, mga idol, no? So, sana mga lodi, ngayon sa mga ganitong moment na medyo boring, kahit pa paano nalilibang ko kayo sa mga video ko, mga idol, no? Ang masabi ko lang, maghintay lang tayo, no? Waiting lang tayo. Parang para sa akin, imposibleng walang mangyaring pagkilos ng malala ngayong November sakto nasa kalahati na tayo ng November, mga idol, no? So sa tingin ko lang merong mga announcement na magpapagalaw ng market, mga idol, no? Hindi lang natin alam kung pababa o pataas, mga lods, no? So ayun lang ang news ko ngayon, mga lodi. Baka bawi na lang tayo ng basa ng comment, no? Medyo pagod kasi yung lolo nyo. Sabado ngayon, umalis kami kanina. So grabe, kakauwi lang talaga. Pero ito, napakamaraming thank you sa mga nagla-like ng video natin, nagko-comment, at syempre sa mga nagsusubscribe, mga idol, at sa mga na-enjoy yung ating video, no? At sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga lodi, eto na, no? Check nyo yung link dyan sa description. Lahat ng mga link dyan sa description, check nyo, mga idol. Syempre, subscribe kayo kay Clovis Gaming para makasali kayo sa raffle niya sa December. So, yun lang. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Magandang gabi sa inyong lahat. At what's up? Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Diablo if you want to subscribe to me. It's in link in the description. Also, if you don't subscribe to me,
Oh, it just already changed, but okay. So Sana Michien. no, if you don't subscribe to me, I don't know, but this kind of weird. But peace. Wait, I forgot to say something. Also, this bonus and discounts and link description in link description. Also, oh wait, no, I said that. Oh yeah, 6-7.